Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol dun sa live kaninang umaga ni Kuya Val. No? Na sinabi ni Kuya Val na si Berador ay sususpendehin muna pansamantala and balak niya na si Sangkay ang ipalit bilang isang presidente ng Carepa. Bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. Sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-usapan, no. Tatanggapin ba ni Sangkay yung offer ni Kuya Val, no, na maging presidente ng Carepa? Presidente ng mga grupo dito sa loob ng Kalingap. Alam niyo naman siguro, no, na ako ang kauna-unahan, no, na naging presidente ng Carepa. More than 2 years yata akong naging presidente, no. Ako'y umalis lamang, napalitan bilang isang presidente nung ako ay nung na-stroke, no, nung na-hospital ako. And may mga pumalit dyan, may mga ipinalit si Dindo Balyaw, si Direk Noelsa, and then humantong na si Berador ang naging presidente sa ngayon, no. So, yun yung katanungan. Tatanggapin ko ba yung offer ni Kuya Val? Bago ang lahat, no, ako yung nagpapasalamat kay Kuya Val sa tiwala na ibinibigay niya sa akin. Alam ko na marami ang mga umaayaw sa akin dahil sa pagiging prangka kong tao. No, kanina sa live ni Kuya Val habang ako'y nanonood, tinitingnan ko yung mga comments. Marami doon yung ayaw kay Sangkay. Alam ko kung saan grupo yung mga yan, no? Pero wala kayong magagawa kung gusto ni Kuya Val na si Sangkay ang ilagay. Ako kasi yung tipo ng tao na wala akong kinatatakutan as long as alam ko na nasa tama ako. Hindi ako kagaya ng ibang mga tao dyan, no, na nagiging bias, nagiging one-sided, takot magsalita, takot bumanat, hindi ko alam kung duwag sila. Pero si Sangkay ay isang waray-waray, walang inuurungan. Uli, salamat, no, Kuya Val, sa iyong tiwala. Dahil sa dahilan kung bakit ito'y papalitan si Berador, no, dahil nga sa issue na ito daw ay nakabuntis di umano si Berador. Inaalam ni Kuya Val kung ito ay may katotohanan. Ang tulis, no, ang tulis ni Berador. Ikakasal na sa November yata, no, ikakasal na siya, pero bakit nakabuntis? No? So, ibig sabihin lamang, itong taong ito ay hindi nagiging tapat, hindi loyal. Hindi loyal sa kanyang girlfriend, no? Kasi siya may nabuntis kung ito ay may katotohanan. Pero sabi ni Kuya Val, ito ay kanyang aalamin kung ito ay may katotohanan. Kaya, dito sa issue na ito, hindi po pwede yung ganito, no? Na yung isang taong hindi tapat, no? Kaya kinakailangan ang namumuno ay dapat nagiging tapat din. So dito sa kay Berador, may mga issues kasi kay Berador, no. May mga issue dito sa kanya, kagaya dito sa hindi pagiging loyal, no. Pangalawa sa pagiging bias, at napapansin natin yan, at maraming mga nakakapansin dito kay Berador na nagiging bias talaga siya sa tuwing mayroong problema, no. Hindi siya nararapat bilang isang presidente kasi nagiging duwag, nagiging bahag ang buntot, no. Umuurong ang bayag dito ni Berador. Takot na bumanat, takot na pumuna. Ito ba yung klase ng presidente ang nararapat dito na mamuno bilang isang presidente ng mga presidente? Nandiyan dyan yung isiniwalat ni Ka-Fody, no, na siya ay nagbigay ng ebidensya kay Berador patungkol dito sa issue nila ni Dr. Love, no. Pero anong ginawa? Disappointed si Ka-Fody dahil walang ginawang action dito si Berador. So ibig sabihin lamang dito, takot or di kaya duwag or di kaya may kinikilingan. Dapat sa pagiging presidente, maging ano ka, maging neutral ka. Wala kang kinakampihan, no. Ito yung mga pagkakamali na napapansin natin dito kay Berador, no. Ang pagiging bias, duwag, bahag ang buntot, no.
So, para sa akin marapat lamang no na palitan talaga si Berador. Hindi lamang dito sa issue na siya ay nakabuntis, kundi sa mga kadahilanan na marami tayong napapansin at napapansing butas dito kay Berador. Ngayon, kung ako ang gagawing presidente ni Kuya Val dito sa sa loob sa Karepa, sabi niya hindi pwede si Bopil. Alam natin si Bopil ay nung panahon na akong presidente, si Bopil ay nakitaan ko na talagang para sa pagiging secretary si Bopil. Hindi siya pwede pagiging president, no. Yun yung nakikita ko na posisyon na naangko para kay Bopil. Kaya ang napili ni Kuya Val, ako yung kanyang napili. So, kung ako ang magiging presidente, alam niyo naman ako na wala akong sinasanto, no. Lilinisin ko ang dapat linisin. Aalisin ko ang dapat alisin. Pag ako ang naging presidente, lahat ng mga bias diyan aalisin ko talaga. Lahat ng mga balahura, bastos, no, mga palamura, aalisin ko. At alam nyo kung sino yon. Kung sino ang grupo na yan. Isa na yan, dyan, yung presidente ng Strikers, na si Bayad Bagsak, no. Yan si Bayad Bagsak, no. Isa yan sa una na lilinisin ko. Kung ito ay aking tatanggapin. Yung offer na yan ni Kuya Val. Alam natin na may power ang isang presidente ng Karepa or presidente ng mga presidente. Pangalawa, nakikitaan ko ng pagiging bias diyan, no, sa Karaba. Isa na yan diyan si Teacher N. Yung pagiging bias niya sa tuwing meron siyang mga guest na hindi niya gusto, no, na hindi siya pabor. Marami tayong napapansin dito, no, na mga taong nakaposisyon na mga bias, no, na mga takot, na mga one-sided. So dapat dito sa isang presidente na nararapat, no, diyan na tumayo diyan sa posisyon diyan ni Berador, ay yung taong malakas ang loob, may kamay na bakal at marunong magpatupad, no, ng mga rules and regulations. Sinabi na yan ni Kuya Val noon na hindi sila yung mga founders ang dapat magbibigay ng parusa sa mga nakakalabag, no, lumalabag ng mga rules, kundi yung mga presidente. Dapat pinag-uusapan ng mga presidente ang may karapatan, no, na magpataw ng parusa sa mga lumalabag ng rules. And sinabi kanina ni Kuya Val, ang posisyon ang pwede lamang gawin ng Karaba na teacher ay yung mag-suspend. Wala silang karapatan na magtanggal, no, kundi mag-suspend lamang. So ito yung nakikita ko dito, no, na mayroong mali dito sa mga nakaposisyon dito na inilagay ni Kuya Val. Dito kay Berador, no, hindi siya nagiging tapat, hindi siya nagiging karapat-dapat na presidente ng Karepa. Kung meron man dyan ilalagay na presidente ng Karepa, yung taong matapang may kamay na bakal. Diyan sa Karaba, nandiyan napapansin natin yung pagiging bias nila. Alam natin yan. Marami ang nakakapansin dyan. So ngayon, yung offer ni Kuya Val, ang tanong nyo, tatanggapin ba ni Sangkay? Siyempre hindi. No? Hindi po ako oportunista. Hindi ako yung tipo ng tao, no, na tatanggap porket merong posisyon, porket may power, igagrab ko kaagad yung opportunity na yan. Hindi po. Ako po ay napamahal na sa grupo ng Kalingap Watchers. Okay na po ako dito sa Kalingap Watchers, no. Masaya ako dito sa grupo ko. Okay na ako na nandiyan dyan na pumupuna, no, sa mga tao na mayroong nagagawa or nalalabag na batas dito sa loob ng Kalingap, no. Okay na ako bilang isang presidente ng Kalingap Watchers. Kaya pasensya na, Kuya Val. Kung ito po ay i-decline ko, hindi ko tatanggapin yung offer mo. No, kahit magandang posisyon po yan, alam ko na marami akong masasagasaan. Kung ako ang magiging presidente ng Karepa, marami akong masasagasaan. Dahil alam nyo na kung ano ang una kong gagawin. Ang tanggalin yung mga tao, no, na hindi karapat-dapat dito sa loob ng Kalingap. Marami akong masasagasaan, marami akong makakaaway. Alam ko marami akong makakaaway kung ito ay tatanggapin ko. Kaya muli, ako'y nagpapasalamat kay Kuya Val sa tiwala
no, na kanyang ipinagkaloob sa akin. Ulitin ko, hindi ko po tatanggapin ang offer ni Kuya Val. Masaya na ako sa pagiging presidente ng Kalingap Watchers. Okay na ako dito. Masaya ako sa grupo ko. Siguro ang masasabi ko dito, maghanap si Kuya Val ng mas deserving pa, no, na magiging presidente ng Karepa, no. Ang masasabi ko lang kay Birador, no, bilang isang presidente, dapat hindi ka nagbibigay ng sakit ng ulo kay Kuya Val. Dapat hindi ka na nagiging obligasyon pa ni Kuya Val. Sa nangyayaring ito ngayon, yung kinasasangkutan mo na nakabuntis ka di umano, bakit parang nagiging problema pa ni Kuya Val? Nagiging pasanin ka pa ni Kuya Val? Bilang isang presidente, dapat alam mo na ang dapat mong gawin. Na hindi dapat tumantong sa ganito, na magiging pasanin ka pa ni Kuya Val. No? Dapat ang isang presidente, malawak ang utak, no? May isip, marunong gumawa ng desisyon, no? Na hindi na kinakailangan pa. Nandiyan dyan si Kuya Val, na si Kuya Val mismo ang magsosolve ng problema. Dapat ikaw mismo ang nakakapag-solve ng problema mo. Ulitin ko, hindi ko tatanggapin ang offer ni Kuya Val. Salamat Kuya Val sa offer mo. Ako'y nagpapasalamat, no, na ang tiwala mo nasa kay Sangkay pa rin. Malaki pa rin ang tiwala mo kay Sangkay. Yan ay isa sa mga ipagmamalaki ko dito sa loob ng Kalingap. Muli, maraming salamat mga Sangkay sa panunod. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam ng mga Sangkay mga Kalingap, paalam.